Dominant Protector. Credit to the author. 7,371-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Pero nang makita ang galaw ng dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast, biglang naramdaman ni Terence na medyo naging mazeland ang sitwasyon. Tila hindi naman ito kasing delikado ng inaakala niya. Matapos humabol ang mga rhinoceros na may iisang sungay na lumalamon ng ulap, huminto silang lahat sa sangandaan ng kagubatan at ng bukas na espasyo. Hindi nila kinagat ang mga tao ng sekta ng Kenglan at hindi rin binitawan. Nang makita nila ang unggoy na may armas na bakal na yutong, halos lahat ng kanilang atensyon ay direktang nabaling. Ganito rin ang nangyari sa mga unggoy na may armas na bakal na yutong. Tila hindi magkasundo ang dalawang tribo, at hindi rin magkasundo ang kanilang mga kapitbahay. Kung wala rito ang ikatlong partido, ang Azure Water Sect at ang Spring Sword Sect, marahil ang dalawang angkan na ito ang unang naglaban. Kuya Sima, huwag muna nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay na ito. Mukhang mayroon ka pang ilang nakababatang kapatid na hindi magkasama. May tinutuluyan ka ba para makipagkita sa kanila? Iniba ni Noren, no, may error ako sa last video ko. Noren or Lanzo pareho lang sila. Ang usapan, sinusubukang tingnan kung may mga plano si Terence. May paraan ka ba para makaalis sa lugar na ito? Meron. Mahinang sabi ni Terence habang nakaturo sa langit. Malalaya tayo kapag lumipad na tayo pataas. Hindi ka ba makapagsalita ng maayos? Anong oras na? Ano ang saysay ng mga mahiwagang salita mo? Akala ni Noren Collins ay pinaglalaroan siya ni Terence, kaya nagalit siya. Gusto mo ba talagang pakainin ng lahat ang mga Dark Spirit Beast dito? Hindi na nagabalang ipaliwanag ni Terence na hindi siya nagbibiro, lahat ng sinabi niya ay totoo. Hindi niya kailangang lumipad pataas, pero hanggat makakaabot siya ng mahigit 30 metro at makakapit sa lubad, madali siyang makakalabas sa sitwasyong ito. Siguro magiging maayos din tayo kahit hindi kayo lumilipad pataas. Mas binigyang pansin ni Terence ang dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast at itinaas ang kanyang baba, hudyat kay Noren na magmasid din. Napansin mo ba na ang dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast ay mas masungit sa isa't isa kaysa sa atin? Marahil ay dalawang mortal na magkaaway sila. Galit pa rin si Noren, ngunit ang mga sinabi ni Terence ay nagpabalik ng kanyang tingin kay Noren. Napagtanto niya na tila si Noren ang tunay na lalaki. Marami sa mga rhinoceros na kumakain ng sungay at lumalamon ng ulap ang naghukay ng kanilang mga kuko sa lupa at itinutok ang kanilang mga sungay sa unggoy na may bakal na braso nitong. Nangangahulugan ito na naroon ang target at hindi ang grupo ni Terence. Ang lumalamon ng ulap na may iisang sungay na rhinoceros ay nagpakita ng matinding pagnanais na umatake, at ang the dark eye na unggoy na may bakal na braso ay hindi rin dapat magpatalo. Tumalon-talon ito sa mga sanga at nagpakawala ng isang hindi malamang ungol. Masigla rin ito. Ang kabuuang bilang ng mga tao sa panig ni Terence ay halos kapareho ng dalawang grupo matapos sumali sa Azure Water Sect. Sapat na ito para maging isang ikatlong partido na may pantay na lakas. Marahil ito ang dahilan kung bakit medyo nag-alangan ang dalawang grupo ng Dark Spirit Beast at hindi agad lumaban. Kung ang lumalamon na rhinoceros na may iisang sungay at ang unggoy na may brasong bakal na yutong ay magsisimulang maglaban, makakamit natin ang mga benepisyo. Sa wakas ay ngumiti si Noren at sinabi sa mahinang boses, maaari mo ba silang hikayatin na mag-away agad? Sumulyap si Terence kay Noren. Sige, kung kaya mo. Labanan ng dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast. Sa huli, malamang napapatayin siya ng dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast. Pagkatapos niyang magsalita, ang mga pinuno ng dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast ay lumingon at tumingin sa kanya. Hindi niya alam kung dahil ba sa narinig niya ang mga sinabi ni Noren o dahil plano niyang sirain muna ang walang kwentang ikatlong partido at saka ito labanan. Puro poot lang ang nakita ni Terence sa kanilang mga mata. Nawala ang ngiti sa mukha ni Noren. Kahit na isa siyang bagong panganak na Soul Realm Cultivator, na tinatitigan ng dalawang Dark Spirit Beast na magkapantay ang antas, hindi niya maiwasang manigas. Karamihan sa mga pisikal na talento ng mga Dark Spirit Beast ay mas nakahihigit kaysa sa mga martial artist na tao. Sa isang labanan na may parehong antas, mayroon silang kalamangan na durugan ang kanilang antas.
Kahit si Noren, isang mandirigmang tao sa maagang umuusbong na soul stage, ay maaaring hindi manalo laban sa isang dark spirit beast sa Great Circle ng Golden Core stage, lalo na ang mga single-horned rhinoceros na lumalamon ng ulap at ang yutong steel-armed ape na nasa maagang umuusbong na soul stage. Nakakadurog talaga. Ngayon lang, nagsanib puwersa sina Noren at Yunki, ngunit hindi nila kayang labanan ang ulap na lumalamon ng mga single-horned rhinoceros at kinailangan nilang tumakas. Kung ang yutong na may bakal na armas na unggoy, na nasa maagang bagong yugto ng soul stage, ay dadagdag. Isa na naman yang dead end. Kapatid na Sima. Ano ang ibig nilang sabihin? Tuluyang natigilan ang ekspresyon sa mukha ni Noren. Sinubukan niyang pilitin ang isang ngiti at bamulong, maaari bang gusto mong magsanib puwersa para patayin muna kami? Napakamot ng ulo si Terence, iniisip na may katuturan ito. Hindi nga mababa ang espiritual na katalinuhan ng mga espiritong halimaw na ito ng kadiliman. Kung ang dalawang grupo ng mga walang muwang na mababanges na halimaw ay magtatagpo ng kalaban, malamang na itatabi muna nila ang biktima at haharapin ang biktima pagkatapos matukoy ang mananalo. Matapos magkaroon ng katalinuhan, alam na ng mga espiritong halimaw ng kadiliman kung paano mag-isip kung ano ang makakabuti sa kanila. Sa halip na makipaglaban sa isang kaaway na may parehong lakas at hayaang makinabang ang biktima, mas makabubuting sugpuin muna ang puot at patayin ang biktima bago magdesisyon sa isang laban ng buhay-kamatayan. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung paano ka lumipad pataas? Hindi sumagot si Terence, kaya't tanging inaasam lang ni Noren ay ang sa tingin niya ay biro. Huwag kang mag-alala. Napansin mo ba na ang mga espiritong halimaw ng kadiliman ay tila ayaw pumasok sa ating maliit na bukas na espasyo? May bagong natuklasan si Terence. Tinaas niya ang isang kilay at ngumiti, pakinggan mo, ang mga dark spirit beast sa magkabilang panig ay hindi pa nagagalaw ang gilid ng bukas na espasyo. Nasa gubat silang lahat sa labas ng hangganan, na parang may inaagam-agam sila tungkol sa lugar na ito. Ang bakanteng lupang ito na walang mga puno ay mga 200 metro kwadrado lamang, at sina Terence at ang iba pa ay 10 metro lamang ang layo mula sa mga dark spirit beast. Maging ang ulap na lumalamon ng single-horned rhinoceros o ang yutong steel-armed ape, anumang pagsalakay o pagtalon ay sapat na para masakop ang maikling distansyang ito, ngunit hindi pa nila natawid ang lightning pole. Kahit na nagpakita na ng sapat na puot ang magkabilang panig, hindi pa rin sila pumasok sa bukas na espasyo. Malinaw na ang bukas na espasyong ito ay mayroong hindi maipaliwanag na puwersang panghadlang sa mga dark spirit beast, ngunit hindi niya alam kung magpapatuloy ang hindi kilalang panghadlang na ito. Natatakot ako na hindi natin kayang labanan ang isang bagay na maaaring magpatakot sa dalawang grupo ng mga dark spirit beast. Ang sitwasyong ito ay maaaring isang biyaya o sumpa para sa atin. Mahinang sabi ni Jessa. Kasabay nito, palihim siyang lumingalinga sa paligid para tingnan kung ano ang kakaiba. Sa huli, hindi niya ito maintindihan kahit na matagal niya itong tiningnan. Sandaling nagmistulang parang tripod ang tatlong panig. Masungit ang mga dark spirit beast, pero hindi sila umatake o umatras. Pinalibutan nila si Terence at ang iba pa at umungal. Walang iniisip si Terence at ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan tungkol sa mga dark spirit beast, ngunit napapaligiran sila sa magkabilang panig ng bangin at hindi makalabas. Nakatatanda kong kapatid, malapit na magdilim. Hindi na natin maaaring ituloy ang pagkatalong ito. Bumulong si Almira kay Terence, kapag dumilim na ang langit, ang lakas ng pakikipaglaban ng mga mahiwagang halimaw sa kadiliman ay tataas ng ilang beses. Kahit ano pa ang kakaiba sa bukas na espasyong ito, kung bigla silang aatake, wala na tayong pagkakataong makatakas. 7,372. Bakit magkakaroon ng relay station sa kagubatan? Ito ay dahil ang lakas ng pakikipaglaban at ang kapangyarihang pangopensa ng mga spirit beast ng kadiliman sa gabi ay lubos na madaragdagan. Kung walang ligtas na kapaligiran, masyadong mapanganib ang matulog sa ilang. Napakaraming dark spirit beast na nakapalibot sa kanila. Kung lalabanan nila sila ngayon, ang kanilang tsansa na mabuhay ay 30%, ngunit kapag dumilim ang langit, ang tsansa ay malamang na wala pang 10%. Ate Almira, tama ka. Hindi na tayo maaaring magtagal pa rito. Bahagyang tumango si Terence at tumingin kay Almira nang nakatalikod sa mga tao mula sa sekta ng Kenglan.
Ang tanging paraan para makatakas ay ang bumalik sa dinaanan nila nang galing, kung kaya't kinailangan nilang hawakan ang lubad na mahigit 30 metro ang taas. Naintindihan ni Almira ang pahiwatig ni Terence, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng hirap. Hindi imposible para sa isang martial artist na tumalon ng higit sa 30 metro, ngunit ang problema ay may makapal na hamog sa itaas nila, at wala silang ideya kung saan lumulutang ang lubad na kasing kapal ng hintuturo. Kung hindi niya ito masalo, matambal lang siyang muli. Sa oras na iyon, walang makakasiguro kung mapapasigla nito ang dalawang panig ng mga spirit beast ng kadiliman na umatake ng sabay. Gumawa si Terence ng ilang simpleng senadorias ng kamay na nagpapahiwatig na kaya niyang kumpirmahin ang posisyon ng lubad. Bagamat napigilan ang saklaw ng kanyang banal na sentido, ang dulo ng lubad ay nasa loob lamang ng saklaw na ito. Kaya, si Terence lang ang nag-iisang tao rito na may lakas ng loob na makatakas. Kung hindi dahil kay Almira at sa iba pa niyang kasama, matagal na sana niyang nilisan ang lugar na ito. Kumurap si Almira na nagpapakita ng bahagyang pagkagulat. Pagkatapos, sumulyap siya sa mga tao mula sa Asher Water Sect. Ibig ba niyang sabihin na tinatrato niya sila bilang pamangwit? Anim ang nasa panig ni Terence, at medyo matagal bago sila sabay-sabay na makaakyat. Kung aatake ang mga Dark Spirit Beast, maaaring may ilang tao silang mawala. Pero ngayon, iba na. Hanggat ang sarili nilang mga tao ay nakatutok sa pagtakbo palapit, kahit na ma-activate ang Darkness Spirit Beast, ang mga disipulo ng Asher Water Sect ay mabibigla at lalabanan ang Darkness Spirit Beast ng ilang sandali upang protektahan ang kanilang mga sarili. Nang tumugon ang mga tao sa sekta ng Kenglan, sina Terence at ang iba pa ay nasa lubad na. Kung ilan sa kanila ang mamamatay, wala nang pakialam si Terence. Hindi naman sila magkaibigan, at nagkaroon na sila ng mga alitan noon. Gumamit sina Terence at Almira ng mga senadorias ng mata at mga simpleng kumpas ng kamay para makumplito ang unang komunikasyon. Pagkatapos, may binulong si Almira sa tainga ni Jessa, habang inakbayan naman ni Terence sina Yunbao, Yiming, at Peter, sinasabihan silang maghanda para makatakas. Anong ginagawa ninyo? Nagbubulungan kayo. Pinaghihinalaan ni Noren ang mga kilos ni Terence. Ibang-iba siya sa kay-abangan ni Yunki, at lagi siyang nagbabantay kay Terence. Kaya agad siyang nagtanong nang mapansin niyang may mali. Kailangan ba naming iulat sa sekta ninyong Kenglan ang ginagawa namin? Pero kung gusto mo talagang malaman, sasabihin ko sa iyo. Ang pinag-uusapan natin ay ang paglipad pataas at pagtakas. Nakangiting sabi ni Terence. Medyo nina si Noren, pakiramdam niya ay pinagtatawanan na naman siya ni Terence. Kung narinig niya ang usapan ni na Terence at Almira, seryoso sana niyang pinag-isipan ang mga posibilidad, pero sinabi ito ni Terence sa pabiro na tono. Kahit na totoo iyon, hindi niya ito seseryosohin. Hindi ka naniniwala sa akin. Kung gayon ay ipapakita namin sa iyo. Maliwanag na ngumiti si Terence habang pinag-cross ang mga braso at ibinabaluktot ang mga tuhod na parang nakayuko. Nagkaroon ng pahiwatig na pagkakaintindihan sina Almira at Terence, direktang tinapakan ng marahan ang mga palad ni Terence at pagkatapos ay ginamit ang pataas na pagtulak ni Terence para lumipad sa kalangitan. Hindi naman sa hindi kayang umakyat ni Almira ng 30 metro ng mag-isa, pero si Terence lang ang nakakaalam ng posisyon ng lubad, kaya kinailangan niyang gamitin ang paraang ito para maipadala siya sa tamang lugar. Sumugod si Almira sa hamog sa isang kisap mata at nawala ng walang bakas. Nang halos kasing tangkad na niya ito, nakita niya ang lubad sa harap niya. Inabot niya ang kanyang mga kamay at isinabot ang sarili doon. Sandaling tumigil si Noren, nagtataka kung bakit sineseryoso ito ni Terence. Pagkatapos, nakita niya sina Jessa, Yunbao, Yiming, at ang iba pa na ginagamit ang pagtulak ni Terence para lumipad pataas ng sunod-sunod. Doon lang niya naramdaman na may mali. Hindi lang saktong tinulak ni Terence ang mga taong umakyat kalaunan, kundi naroon din si Almira para sumuporta sa kanila, kaya natural lang na mas madali ang lahat. Matapos ipadala ni Terence si Peter, nagkaroon pa siya ng oras para ikumpas ang kamay, aalis muna ako, magkikita ulit tayo. Bago pa siya matapos magsalita, pumailang lang na siya sa kalangitan at mabilis na naglaho sa gitna ng hamog. Sa oras na ito, ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan ay walang oras para alalahanin si Terence, dahil ang dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast ay naglunsad ng isang nakakabaliw na pag-atake sa sandaling sumugod si Almira.
Tumugon ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan ayon sa hula ni Terence. Dahil sa biglaang pag-atake, likas silang nagdepensa, na nagbigay kay Terence at sa iba pa ng pagkakataong umalis. Nag-react lang sina Noren at Yunki matapos pumutok si Terence sa kalangitan. Tumalon ang dalawa papunta kay Terence ng buong bilis at sabay na sumigaw, "Lahat kayo, tumalon." Hindi nila alam kung may paraan para makatakas doon, pero alam nilang mamamatay sila kung mananatili sila. Tila nakatanggap ng malaking pagkabigla ang mga rhinoceros na may sungay na lumalamon ng ulap at ang unggoy na may armas na bakal na yutong. Baliw nilang inatake ang pangkat ng sekta ng Kenglan, hindi pinansin ang posibilidad ng pinsala. Sumugod sila ng may momentum ng isang kapwa pagkawasak. Naungusan na nila ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Ngayon, mas nakakatakot pa ang mga pag-atake ng mga Darkness Spirit Beast. Sa isang harapan lang na pagkikita, 3 sa mga tauhan ng Asher Water Sect ang namatay at 5 nasugatan. Nang umalis si Terence, sumunod sina Noren at Yunki, at Dumobol muli ang bilang. Halos sa isang kisap mata, mayroon na lamang mga 10 o higit pang tao na natitira mula sa Asher Water Sect na nasa mabuting kalagayan pa rin. Ang mga nakakapag-react at nakakatalon ay wala pang 10. Ang iba pang mga tao. Kung mahaharap sa dalawang grupo ng mga nagwawala at Darkness Spirit Beast, malamang na mamamatay sila. Nang makita si Terence na tumalon kasama ang isang grupo ng mga tao, ang unggoy na may armas na bakal at ang kumakain ng ulap na may iisang sungay na rhinoceros ay tumalon din, na parang sinusubukan silang pigilan. Kung tungkol naman sa mga natitirang disipulo ng Asher Water Sect, wala ni isa sa kanila ang buo ng tumalon ng Dark Spirit Beast. Walang pakialam si Terence sa nangyayari roon. Pagkatapos niyang lumipad sa kalangitan, hinawakan niya ang nakasabit na lubad. Si Almira ang huling naghintay, at nakahinga lamang ng maluwag nang makita niyang paakyat si Terence. Hinihila na ng iba ang lubad at umaakyat na. "Ate Almira, tere na. Huwag kang tumigil." Pagpupumilit ni Terence habang ginagamit ang kanyang mga kamay at paa para umakyat din. Naabutan na rin sila ni Noren at Yunki, at sa wakas ay naunawaan na nila kung ano ang daanan para makatakas nang makita nila ang lubad. Hindi pa ito ang tamang panahon para maging magalang. Ang pinakamahalaga ay ang makatakas. Sunod-sunod na lumapit ang mga tao ng Asher Below Sect para hilahin ang lubad. Sa isang iglap, lumaki ng husto ang bigat ng lubad. Nang sunod-sunod na lumapit ang mga Dark Spirit Beast, maging ang napakatigas na lubad ay nagsimulang magpakita ng mga senyales ng pagkaputol. 7,373. Sa oras na ito, ang pinakamahusay na paraan para kay Terence ay putulin ang lubad at hayaang bumagsak ang mga disipulo kasama ng mga Dark Spirit Beast para mapanatiling ligtas ang kanyang koponan. Ang mga tao ng sekta ng Kenglan ay hindi naiiba kay Terence bilang pamangwit ng kanyan. Hindi mahalaga kung mamatay sila, ngunit kung isa man iyon sa mga kasama niya roon, hindi siya maaaring sumuko kahit ano paman. Pero bago pa man makagawa ng kahit ano si Terence, isang malakas na tili ang narinig mula sa hamog. Marahas na umugaw ang hamog sa paligid, na nagpapakita ng isang lugar na walang hamog. Ang mga espiritong halimaw ng kadiliman na dating nakasabit sa lubad sa ibaba ay biglang sumigaw sa takot at pagkatapos ay sunod-sunod na bumagsak, na parang hindi sila nang ahas na saktan ang may-ari ng sigaw. Sa wakas ay napagtanto ni Terence na ang dalawang grupo ng mga Dark Spirit Beast ay hindi pumasok sa bukas na espasyo kanina, marahil dahil sa sigaw. Kung bakit nila hinabol ang mga ito, marahil inakala nilang nasaktan ni Terence at ng iba pa ang may-ari ng ibon. Nang bumitaw ang espiritong halimaw ng kadiliman at kinuha ang ilang mga disipulo ng sekta ng Kenglan, biglang lumuwag ang buong lubad. Muling gumanap ang papel ng katangian ng katatagan at walang panganib na maputol pansamantala. Inalis ni Terence ang kaisipang putulin ang lubad at sumuko sa mga disipulo ng sekta ng Kenglan. Hanggat hindi nasa panganib ang kanyang koponan, wala siyang pakialam na tulungan sila. Ano yan? Hindi alam ni Noren na kakabalik lang niya mula sa mga pintuan ng impyerno. Gulat pa rin siyang naghahanap sa paligid ng may takot para sa madilim na espiritong halimaw na sumigaw. "Si Mai, bilasan mo at umakyat ka. Masyadong mapanganib dito." Kahit hindi niya ito mahanap, hindi nito napigilan si Noren na tumakas. Hindi man lang siya kayang talunin ang mga espiritong halimaw ng kadiliman sa ibaba, lalo na ang isang nilalang na kayang magpayukod sa kanya sa 2 angkan ng mga espiritong halimaw ng kadiliman.
Hindi ito isang bagay na kayang pukawin ng mga taong naruroon. Gayunpaman, pagkatapos magsalita ni Noren, biglang nag-iba ang anyo ng espasyong walang hamog. Lumabo ang paningin ng lahat, at naramdaman nilang lumuwag ang kanilang mga kamay, at biglang bumagsak ang kanilang mga katawan. Hindi sinasadyang gumalaw ang katawan ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na lalapag ang kanyang mga paa sa lupa sa susunod na sandali. Isang maikling piraso na lang ng lubod ang natitira sa kamay niya, at ang mga hiwa sa magkabilang dulo ay napakakinis, na parang hiniwa ng isang matalas na talam. Si Terence naman, sa kabilang banda, ay hindi naman nasaktan, na lubhang kakaiba. Nakatatanda kong kapatid, ayos ka lang ba? Napagtanto lang ni Terence na 2 tao na lang ang natitira matapos niyang pakalmayan ang sarili. Isa na rito si Almira, na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang isa pa ay si Noren, na nasa likuran ni Terence. Bukod doon, walang nakakaalam kung saan nagpunta ang iba. Ayos lang ako. Ayos ka lang ba, Ate Almira? Ngumiti si Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero ang ngiting iyon ay nagbigay kay Almira ng malaking kumpiyansa. Parang nakapasok tayo sa isang lugar ng walang dahilan. Hindi ko alam kung nasaan ang iba. Ayos lang din ako. Wala akong anumang pinsala. Mukhang isa itong daanan. Ito kaya ang misyon na hinahanap natin. Tumingin si Almira sa paligid. Nasa isang pasilyong bato na silang tatlo ngayon, at ang lupa ay nababalutan ng berdeng ledrilyo. Mukhang maayos naman ito. Ang tuktok ay gawa sa natural na bato, at kitang-kita ang mga bakas ng palakol. Mga 3 metro ang taas nito, ngunit walang mga daanan. Malamang na dinala rito ang tatlo. Ang lugar na ito. Marahil ito ang mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si In. Hindi na hinintay ni Noren ang sagot ni Terence at ngumiti, hindi ko inaasahan na isa itong biyaya na hindi ko inaasahan. Natagpuan na talaga natin ang labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si In. Dahil doon, pumarap si Noren kay Terence. Junior brother Sima, maraming magagandang bagay sa mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si In. Paano kung magtulungan muna tayo ng taos puso? Ang layunin ko ay ang mana ng dakilang mangkukulam ng multo na si In. Tungkol naman sa iba pang mga bagay, hahayaan ko muna kayong dalawa na pumili at pagkatapos ay hahatiin ang mga ito ng pantay. Ano sa palagay mo? Tumigil siya sandali at mabilis na idinagdag, natatakot na baka itakwil siya ni Terence, sa mga guho, bukod sa mga benepisyo, marami ring panganib. Kung magtutulungan tayo, makakabuti ito sa magkabilang panig, ngunit kung maghihiwalay tayo, pareho tayong magdurusa sa pagkalugi, kaya iminumungkahi kung pag-isipan mong mabuti ito. Paano mo nalaman na ito ang labi ng dakilang mangkukulam na si In? Naisip ni Terence, kung isa nga ba talaga itong guho, ibig sabihin ba noon ay tapos na ang misyon o hindi pa? Dapat itong ituring na kumpleto dahil natagpuan na nila ang mga labi, ngunit wala siyang ideya kung saan ang pasukan. Maaari kayang ang paraan ng pagpasa ng misyon ay ang pagkopya ng mga hakbang ng operasyong ito. Una, gumamit ng lubod para bumaba, tapos hikayatin ang mga dark spirit beast na habulin siya, at pagkatapos ay aakyat para paganahin ang teleportation. Pero paano nangyari ang teleportasyon? Kinailangan ba niyang maghanap ng grupo ng mga disipulo ng Asher Water Sect para tulungan siyang mamatay? Masyado itong hindi maaasahan. Hindi ako sigurado, pero may kakaiba at hindi mahuhulang lugar sa bundok ng multo na Yin. Malamang na ang lugar na ito ay labi ng dakilang mangkukulam ng multo na Yin. Bukod sa dakilang mangkukulam ng multo na Yin, wala nang ibang sikat na martial artist ang umalis ng kuweba rito. Nagkibit balikat si Noren at nagpatuloy, kahit na mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin o hindi, kailangan pa rin nating hanapin ang iba, tama ba? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Iisa lang ang daanan, ngunit nahahati ito sa 2 dulo. Dahil silang tatlo ay bumaba mula sa langit, wala silang ideya kung aling dulo ang pasukan at aling dulo ang labasan. Sige. Magtulungan muna tayo sa ngayon, pero maging malinaw muna tayo, pwede nating hatiin ng pantay ang mga bagay, pero ang mana ng dakilang mangkukulam na multo na si Yin ay para sa sinumang unang makakuha nito, at nasa tadhana na iyon. May problema ba? Hindi alam ni Terence kung ano ang mana ng dakilang mangkukulam na si Yin, pero ayaw niyang hayaang samantalahin ito ni Noren.
Bukod pa rito, ang mana ng berdeng Diyos ng Diablo ay magiging malaking tulong sa kanya. Marahil ang mana ng dakilang mangkukulam na multo na si Yin ay magkakaroon ng katulad na epekto. Isa pa, mas mabuting itago na lang niya ang mana para sa sarili niya kaysa ipasa ito kay Noran. Kung hindi niya ito kailangan, pwede niya itong ibigay kay Almira o sa sarili niyang mga kababayan. Sige, kahit ano pa ang sabihin mo. Natahimik sandali si Noran at hindi na bumangon. Marahil ay naramdaman niyang masyadong maaga pa para sabihin ito. Nang marating nila ang puntong iyon, hindi imposibleng magsalita ng may lakas. Sa pananaw ni Noran, hindi naman talaga natalo si Yunki kay Terence sa nakaraang palitan ng salita, pero gumamit siya ng ilang kakaibang panlilinlang. Gayunpaman, pagdating sa sitwasyon ng buhay at kamatayan, ang maliliit na panlilinlang na ito ay hindi gaanong magagamit. Pakiramdam niya ay sapat na ito upang pigilan si Terence sa huling sandali, at hindi mahalaga kung ano ang kanyang ipinangako. Simple lang. Dahil ganoon nga, isa na tayong grupo. Sunod, dapat nating pagdesisyonan kung aling daan ang tatahakin. Sister Almira, ikaw muna ang pumili. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay upang senadoryason si Almira, habang may ngiti pa rin sa kanyang mukha. Tama ang iyong intuition. May problema nga sa ilalim ng bangin. Sa pagkakataong ito, naniniwala pa rin ako na gagawa ka ng tamang pagpili, Ate Almira. Namula ang mukha ni Almira. Instinct niya ang nagmungkahi na bumaba sa bangin, at nahihiya siya na binabanggit ito ni Terence. 7,374. Tumingin siya sa kaliwat kanan at bumulong sa sarili sandali bago itinuro ang isang direksyon at sinabing, sa tingin ko dapat dito tayo dumaan. Panganay na kuya, ikaw ang magdesisyon. Sige, kung ganoon ay dito tayo pupunta. Walang pag-aalinlangang sabi ni Terence, habang pinipili ang direksyon. Sa anumang kaso, alinman sa ito o iyon. Ang probabilidad ay 50%, kaya hindi mahalaga kung alin ang pipiliin niya. Hoy, si Mai, hindi mo ba hihingin ang opinyon ko? Hindi natuwa si Noran na hindi siya pinapansin ni Terence, hindi na niya ito tinawag na Junior, sa halip ay tinawag na lang niya ito sa pangalan nito. Hihingi lang sana ako ng opinyon mo. Dito tayo pupunta, gusto mo bang sumama? Ngumiti si Terence ng mapangasar at lumingon kay Noran. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglalakad kasama si Almira. Galit na galit si Noran. Hinihingi mo ba ang opinyon ko? Sige, hinihingi ko ang opinyon mo, pero ang problema, ang opinyon mo ay katumbas ng kawalan ng opinyon. Kung hindi ko kayo susundin, paano tayo makakabuo ng alyansa? Pinadyak ni Noran ang kanyang paa at pinagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin habang sinusundan sina Terence at Yunki. Umaasa lamang siya na makilala si Yunki at ang iba pang mga disipulo sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay mapapaalis na niya si Terence. Hindi niya lang alam kung ilang disipulo ng Asher Water Sect ang natitira. Noong nasa lubad sila ngayon lang, marami ang natamba. Naglakad silang tatlo sa pasilyo ng 7 hanggang 8 minuto. Sa bilis nila, dapat ay mahigit 10 kilometro na ang nalakbay nila. Nagulat si Terence sa haba ng lagusan. Mabuti na lang at walang sangandaan sa daan. Dumiretso sila sa dulo at sa wakas ay nakakita ng labasan. Wow! Ang ganda ng lugar. Palabas ng pasilyo, si Noran ang unang bumulalas, isa nga itong relikyang iniwan ng dakilang mangkukulam na multo ni Yin. Hindi ito lugar para sa paglilinang, kundi isang lungsod. Pumayag si Terence, maliit na lungsod naman iyon, kung tutuusin. Ang labasan ng daanan ay matatagpuan sa isang pader na bato, mga 20 metro sa ibabaw ng lupa. Mula rito, makikita ang isang bilog ng maayos na nakaayos na mga bahay, na may isang malaking palasyo sa gitna. Ang buong lungsod ay wala pang 10 kilometro ang diametro, ngunit walang naramdamang buhay na aura si Terence sa lungsod. Halata na matagal na itong inabandona, at malaki ang posibilidad na ito ang mga guho ng mangkukulam. Noong una, inakala niyang ang mga guho ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay katulad ng mga guho ng berdeng Diyos ng Diablo. Hindi niya inaasahan na ang mga ito ay dalawang magkaibang konsepto. Wala talagang maihahambing. Hindi kailanman binanggit sa alamat ng dakilang mangkukulam na si Yin na mayroon siyang lungsod.
Sigurado ka bang nandito iyon? Siguro itong lugar na natagpuan natin ay hindi ang tunay na labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, kundi isang nawawalang lungsod. Kumunat ang noo ni Terence at sinabing, hindi tayo ang magdedesisyon kung totoo ito o hindi. Malalaman natin yan kapag tiningnan natin. Ngumiti si Noreen Collins at hindi ito pinansin. Naglakad siya papunta sa gilid ng pader na bato at sinabing, bababa muna ako, gusto niyo bang sumama sa akin? Gumanti siya sa sinabi ni Terence, at itinaas pa ang baba niya kay Terence para mangasar. Pwede ka nang umalis. Magpapalit tayo ng direksyon, para hindi na tayo magkasamang pumunta. Napaangat ang mga labi ni Terence at nagdulot ng isang mapang-asar na ngiti. Kung talagang labi ito ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin, maaaring mapanganib ito. Senior Sister Collins, mag-ingat ka. Sa sobrang galit ni Noreen, pakiramdam niya ay naghuhukay siya ng butas para sa sarili niya. Gusto na naman magbuwag ng batang pilyong ito. Paano ba naging ganoon kadali iyon? Kapatid na Sima, sinabi mong magkakaroon ng panganib sa mga guho. Kung maghihiwalay tayo, baka isa-isa tayong atakihin. Mas mabuting kumilos ng sama-sama na mas ligtas. Matigas ang ulo ni Noreen at ayaw niyang aminin ang pagkatalo. Bukod dito, iisa lang ang daan pababa. Gusto mo bang lumiko papunta sa kabilang panig? Umangat ang mga labi ni Terence, ngunit hindi siya nagsalita. Nagkibit balikat siya at naunang bumaba. Pinaikit ni Almira ang kanyang mga mata at sumunod. Pinadyak ni Noreen ang kanyang mga paa, sumangot, at mabilis na sumunod. Kasabay nito, napagtanto ni Terence na may ilan pang ibang labasan sa kabilang direksyon bukod sa kanya. Hindi niya alam kung saan sila nanggaling, pero hindi iyon mahalaga. Nasa harap niya mismo ang pasukan ng lungsod, at bahagyang umiling si Terence, isang tabi ang mga iniisip habang pinagmamasdan ang lupain ng lungsod. Ang mga pinakadulong gusali ay pawang mga bungalow na may iisang palapag, mga 3 metro ang taas, na may patag na bubong na maaaring gamiting bubong. Walang nakakaalam kung ilang taon na ang lumipas mula noong huling napuntahan ang lugar na ito. Lahat ng bahay, kalsada, at mga bagay ay natatakpan ng makapal na alikabok. Nagbuga ng alikabok ang paa ni Terence. Kumunat ang noo ni Noreen at tinakpan ang kanyang bibig. Mabilis niyang kinuha ang isang scarf na seda at itinali ito sa kanyang mukha, tinakpan ang kanyang ilong at bibig, tanging ang kanyang mga mata lamang ang nabunyag. Walang pakialam si Almira. Matagal na siyang nangangaso sa gubat, kaya naman nasaksihan na niya ang lahat ng uri ng mahihirap na kalagayan. Natural lang na hindi siya magiging kasing mapagmataas ni Noreen. Dahan-dahan silang tatlo na naglakad at pumasok sa malamultong lungsod. Base sa mga bakas sa lupang kanilang tinatapakan, wala pang taong nakalakad doon noon. Kapatid na Sima, pupunta muna ba tayo sa palasyo sa gitna, o sisiyasatin muna natin ang mga panlabas na gusali? Natuto si Noreen ng leksyon at ginamit kami para makausap si Terence, kung sakaling mabanggit ulit ni Terence ang tungkol sa pakikipaghiwalay namin. O dapat ba akong pumunta sa ibang direksyon? Dapat nakita mo na may mga katulad na labasan sa ibang direksyon. May 4 na pasukan sa lungsod, isa sa hilaga, isa sa timog, isa sa silangan, at isa sa kanluran. Sa katunayan, sa makasariling puso ni Noreen, gusto niya munang makipagkita sa kanyang mga kasama, at mas makabubuti kung mahahanap niya si Yunki. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakamahalagang paraan ng pakikipagtawaran ay ang mapanatili ang kanilang mataas na antas ng kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ngayong natagpuan na ang mga guho, panahon na para ipaglaban ang mga benepisyo. Tanging ang mga may lubos na lakas ang may karapatang magsalita. Hindi kumpiyansa si Noreen na lalabanan si Terence ng mag-isa, ngunit sa tulong ni Yunki, siguradong panalo ito. Kung tungkol naman kay Almira, wala talagang pakialam si Noreen sa kanya. Hindi sapat ang kanyang lakas sa pakikipaglaban para magdulot ng banta sa kanya. Dali na sa palasyo. Mukhang walang maganda sa mga nakapalibot na gusali. Nagdesisyon si Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Habang nag-uusap sila, nakapasok na silang tatlo sa maliit na lungsod. Diretso silang naglakad sa kalye. Ang Palace Group sa gitna ay mas mataas kaysa sa mga gusali sa paligid. Nakikita nila ito sa pamamagitan ng pag-angat ng kanilang mga ulo.
Hanggat ito ang kanilang ginagamit na sanggunian, hindi sila maliligaw sa normal na mga pangyayari. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali sa paglalakad, napagtanto ng tatlo na sila ay naligaw. Ang mga bakas ng paa na ito. Atin ang mga iyon, hindi ba? Ikiniling ni Noren ang kanyang ulo at tiningnan ang 6 na hanay ng mga bakas ng paa sa harap niya. Ang 2 hanay sa gitna ay bahagyang mas malaki, at ang 4 na hanay sa mga gilid ay bahagyang mas maliit, nakapareho ng kasalukuyang posisyon ng 3 tao. 7,375. Pagkatapos, lumingon siya at tiningnan ang 6 na hanay ng mga bakas ng paa sa likuran niya. Pareho-pareho lang ang mga ito. Nako! 2 hakbang pa at perpektong magkakaugnay na ang mga yabag. Paikot-ikot ba tayo? Kumunat ang noo ni Terence at kinurot ang baba niya habang nakatingin sa palasyo. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ng mahabang paglalakad, tila hindi nagbago ang distansya sa pagitan nila at ng palasyo sa gitna. Isang labirinto. O isang uri ng porma sayon. Pero dahil sa mga nagawa ni Terence sa array path, wala siyang nakitang bakas ng isang array. Marahil isa na naman itong sistema ng array path. Pero kahit na ganoon, dapat may ilang mga pahiwatig. Nakatatanda, tuwid ba ang daang ito? Bakit tayo paikot-ikot? Labis na nalito si Almira. Tuwid ang daan at nakaharap sa palasyo sa gitna. Bakit sila umikot at bumalik dito? Hindi pa siya nakakagawa ng kahit anong pagliko dati. Maingat na pinagmasdan ni Terence ang landas. Kung ang tuwid na landas na ito ay hindi naman talaga tuwid, ngunit may ilang hindi mahahalatang kurba, hindi ito magiging mahirap ipaliwanag. Basta't sapat ang haba nito, na may bahagyang pagtagilid, sapat na ito para lumikha ng ilusyon na ito ay tuwid, at pagkatapos ay bumalik sa orihinal na punto. Ano ang natagpuan mo? Sabihin mo sa akin ang tungkol doon. Hindi napigilan ni Noren na magtanong matapos siyang pagmasdan ni Terence ng ilang sandali, nakasalubong ba natin ang isang multo? Kumurap si Terence, kaya pala may alamat din ng ghost wall ang sub-island. Wala akong nakita. Tuwid nga ang daan. Tingnan natin ulit. Sa pagkakataong ito, dapat mong bigyang pansin ang magkabilang panig at tingnan kung may kakaiba. Umiling si Terence at naunang lumapit, sadyang sumando sa gilid. 6 na bagong hanay ng mga bakas ng paa ang lumitaw sa alikabok, pareho ang laki at hugis ng dati. Maya-maya, huminto ulit ang tatlo, tila bumalik na sila sa pinanggalingan. Ang 6 na hanay ng mga bakas ng paa sa harap niya at sa likuran niya ay tila nanunuya kay Terence dahil sa kanyang walang saysay na pagsisikap. Parang multo talaga na nabangga ang pader. Napuno ng takot ang mga mata ni Noren. Kahit malakas siya, natatakot pa rin siya sa hindi alam. Kinurot ni Terence ang kanyang baba at hindi nagsalita. Kakaiba ito, wala naman siyang nakitang kakaiba sa daan, kaya bakit nangyari ito? Maaari kayang ang lugar na ito ay isang walang katapusang pag-ikot. Basta't narating nila ang isang tiyak na punto, automatiko silang babalik sa panimulang punto at magsisimulang muli. Lumingon si Almira at biglang nagsalita, nakatatanda, bakit hindi na lang tayo bumalik at tingnan kung may iba pang sitwasyon? O tingnan natin kung makakaalis pa rin siya sa lungsod. Inisip lamang ito ni Almira sa kanyang puso. Hindi niya talaga ito sinabi ng malakas, dahil natatakot din siya. Sige, subukan nating bumalik. Tumanggaw si Terence. Walang problema si Noren dito, pero kahit sabihin niya, hindi rin naman siya matatanggap. Kailangan niyang sundin sina Terence at Terence sa huli, kaya ano pa ang masasabi niya? Agad na lumingon ang tatlo, at 6 pang hanay ng mga bakas ng paa ang lumitaw sa kabilang direksyon mula sa 12. Muling lumitaw ang parehong eksena sa harap ng tatlo, at bumalik sila sa kanilang pinanggalingan. Sa pagkakataong ito, isang bagay ang ganap nilang nakumpirma, naligaw sila. Bukod pa rito, kung babalik sila sa direksyon kung saan sila nanggaling, makakalimutan na nila ang pag-alis sa lungsod. Huwag tayong maglakad, akyatin natin ang bubong. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo para tingnan ang gusali sa gilid ng kalsada at nagpasyang tumalon. Hindi problema ang 3 metro, wala itong pinagkaiba sa pag-akyat ng hagdan. Hindi nagsalita si Almira at tumayo sa tabi ni Terence halos kasabay ng paglitaw nito sa bubong. Sumunod si Noren.
Ayaw niyang mahiwalay kay Terence sa kakaibang kapaligirang ito, at gusto niyang itali si Terence gamit ang lubad. Nang tumigil si Noreen, natulala siya. Sina Terence at Almira naman ay nakatitig din sa bubong at sa lupa, walang masabi. Dahil sa bubong, naroon din ang kanilang mga bakas ng paa, eksaktong kapareho ng mga nasa kalsada. Tayo. Nakalakad na ba sa bubong? Natatarantang sabi ni Noreen. Pakiramdam niya ay lubos siyang nalilito. Hindi ka ba nakapunta sa bubong dati? Nakadaan ka na ba? Sino ako? Nasaan ako? Anong ginagawa ko rito? Kumunat ang noo ni Terence, may mali. Hindi naman talaga tama yan. Paano nangyaring ganito karami ang mga bakas ng paa sa bubong na kakaakyat lang? Isa ba talaga itong walang katapusang siklo ng kalawakan? Gayunpaman, hindi dapat magkaroon ng siklo ng mga pangyayaring walang kabuluhan. Parang kidlat ang paggalaw ng isip ni Terence, hindi lang siya eksperto sa mga permasayon, kundi mas mahusay din ang kanyang pag-unawa sa kalawakan kaysa sa iba. Dahil sa bagay na ito, hindi nakatakas sa paningin ni Terence ang mga normal na pormasayon at mga abnormalidad sa espasyo. Hindi ito isang array, hindi ito isang anomalya sa kalawakan, at hindi ito maaaring maging isang maze. Matapos alisin ang mga ito, naging malinaw na ang natitirang sagot. Isa itong ilusyon. Malamig na sumengot si Terence at nagpakawala ng isang alimpuyo ng apoy, na umiikot ng walang kabuluhan sa bubong sa unahan. Gaano man kalalim ang isang ilusyon, hindi ito isang bagay na hindi masisira ng mga taong may makapangyarihang sinaunang espiritu at natatanging espiritual na pandama. Sa katunayan, kung handa sila, walang posibilidad na mahulog sila sa isang ilusyon, maliban na lang kung ang taong gumawa ng ilusyon ay mas makapangyarihan. Pero sa sub-islang ito, kung saan walang espiritual na kahulugan, ang esensya ng espiritu ni Terence ay halos walang talo. Paano magkakaroon ng anumang espiritual na kapangyarihan na maaaring magpahulog sa kanya sa isang ilusyon? Dahil lamang sa hindi siya handa at walang anumang senyales kaya siya nahulog sa ilusyon. Nahulaan ni Terence na hindi siya ang tinutukoy ng ilusyong ito, kundi matagal na itong naroon at hindi niya ito napansin. Kung isa itong ilusyon na nakatarget lamang kay Terence, mararamdaman na niya ito sa simula pa lang, at kahit ang Jade Space ay magpapadala na ng babala. Sa anumang kaso, pagkatapos mailabas ang Spiritual Awareness Pale Fire Vortex, ang espasyo sa harap niya ay nagsimulang mabasag, na parang isang 3D painting ang nasunog ng isang apoy na lutaw mula sa manipis na hangin. Tila nakarinig si Terence ng huni ng ibon, katulad ng narinig niya sa lubad. Gayunpaman, ang sigaw ay tila malapit at malayo ng sabay. Ito ay malalangit at walang katiyakan, at mahirap sabihin kung ito ba talaga ay umiiral. Tutal, ang ilusyon ay hindi pa ganap na nababasag. Ano ito? Tiningnan ni Noreen ang nawasak na espasyo, natulala. Mas lalo siyang natatakot kay Terence ngayon. Kahit papaano, alam niyang hindi niya ito magagawa. Ilusyon lang yan. Isang maliit na panlilin lang. Alam ni Terence na nagtatanong siya tungkol sa kanyang fire vortex, ngunit binaluktot niya ang usapan at binanggit ang tungkol sa ilusyon. Ang ilusyong ito ay nakasalalay sa layout ng mga gusali ng lungsod. Madaling malinlang kung hindi ka magbibigay pansin. Ngayon, maganda ito. Matapos mawala ang ilusyon, ang lungsod ay pareho pa rin, ngunit ang mga bakas ng paa sa mga bubong ay nawala na. 7,376. Malamig na ngumiti si Terence. Bigla silang umakyat sa bubong, at ginaya ng ilusyon ang kanilang mga bakas ng paa, isa itong malaking pagkakamali. Kung wala ang depektong ito, hindi niya makumpirma ang pagkakaroon ng ilusyon. Siyempre, kung walang kakayahang malampasan ni Terence ang ilusyon, at walang malakas na essence spirit bilang kabisera, makakatakbo lamang siya patungo sa kanyang kamatayan sa ilusyon kahit na may ganoong kapintasan. Pumunta na tayo sa palasyo. Mas lalo akong na-curious tungkol sa dakilang mangkukulam ng maltong bundok ng Yin. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at tumalon mula sa bubong kasama si Almira. Pero bago sila umalis, isinuot ni Terence ang gas mask na inihanda niya para kay Almira, baka may hallucinogenic effect ang alikabok dito. Mas mainam na magsuot ng gas mask. Ibinigay ito ni Almira. Kung tungkol kay Terence, hindi siya nag-aalala.
Kung tutuusin, naniniwala talaga siya sa lason na ipinakita ni Terence. Paano naman ako? Kailangan ko rin yan. Naglakad si Noreen sa tabi ni Terence at itinuro ang sarili niyang ilong, Junior Brother Sima, mayroon ka pa ba? Bigyan mo ako ng isa. Hindi naman pangit ang scarf mo, maganda naman ang itsura. Hindi mo na kailangang palitan yan. Kumunat ang noo ni Terence habang nanunukso, isa pa, hindi ko pwedeng ibigay sa iyo si Junior Brother Sima. Ba! Sinong may gusto sa'yo? Gusto ko ang maskara mo. Hindi natakot si Noreen sa panunukso ni Terence. Sinama niya ito ng tingin at hinubad ang scarf na nakatikip sa ilong at bibig niya, at iniabot ito sa kanya. Ito ang gagamitin mo. Kailangan mong maging maalalahanin sa mga babae at alagaan sila. Kumaibot ang mga labi ni Terence habang inihahagis ang isang gas mask kay Noreen. Kalimutan mo na yan, bibigyan kita ng isa. Ayoko ng scarf mo, pwede mo nang kunin. Mas mabuti kung ayaw mo. Sa tingin mo ba talaga gusto ko itong ibigay sa iyo? Kinuha ni Noreen ang gas mask at ngumiti na parang isang maliit na soro na nagnakaw ng manok. Dali-dali niyang itinabi ang kanyang scarf at isinuot ang gas mask. Ang mga tao ng sektang Kenglan ay nagdadala ng ganitong kagamitan kapag sila ay pumupunta para sa isang pakikipagsapalaran. Gayunpaman, marangal ang katayuan ni Noreen, kaya ang gawaing logistic ng pagdadala ng mabibigat na bag ay natural inaasikaso ng iba. Nakakalungkot na sa labanan ngayon lang, mahigit kalahati ng mga tao ng Asherwave sektang patay o nasugatan, at ang iba ay wala nang natagpuan. Bilang resulta, maliban sa mga armas at baluti na dala niya, wala na siyang ibang kagamitan. Ito rin ang dahilan kung bakit iginiit ni Noreen na sundan sina Terence at Terence, maaalagaan niya sila, at makakakuha rin siya ng ilang kagamitan. Ayaw nang mag-aksaya pa ng oras ni Terence. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at naglakad pasulong. Ang dahilan kung bakit niya isinama si Noreen ay dahil nasa maagang yugto pa lamang ito ng orihinal na antas. Magiging kapaki-pakinabang ang isang napakalakas na master balang araw. Matagal silang nasa ilusyon, kaya bumilis ang takbo ng tatlo at agad na nakarating sa palasyo. May pader dito na naghihiwalay sa lungsod mula sa mga ordinaryong gusali sa labas, at iisa na lamang ang pasukan na natitira. Medyo nakapagtataka si Terence na naging maayos ang lahat. Bukod pa rito, ang ilusyon kanina ay hindi naman talaga mapanganib. Sa pinakamarami, nakakapagod ang pagtakbo ng mga tao. Sa pinakamarami, medyo nakakapagod, pero parang hindi madaling mapagod ang mga tao. Ang layunin ng ilusyon ay para mahuli ang mga tao rito, ngunit ano ang silbi nito? Mamatay sa gutom. Nakatatanda kong kapatid. Nakatatanda kong kapatid na si Sima. Pagdating niya sa pinto, nakarinig siya ng dalawang sigaw ng pagkagulat. Dalawang matatabang batang lalaki ang tumakbo palapit. Sina Yiming at Yunbao iyon. Ang galing naman. Ayos lang kayong dalawa. Masayang ngumiti si Terence, at ang dalawa ay sapat na matalino upang magsuot din ng mga gas mask. Kayong dalawa lang. Nakita niyo ba sina Peter at Jessa? Ngayon, 4 na tao mula sa Sword Spring sect ang nagtipon. Sa 6 na bumaba, tanging sina Jessa at Peter lamang ang nawawala. Kahit na binabantayan ng mga bagong disipulo ni Yingjan ang kanilang daanan para makatakas, tila hindi pa rin natatalo ang koponan ni Terence. Sa kabilang banda, ang mga disipulo ng sektang Kenglan, na may kalamangan sa bilang at lakas, ay nakita na lamang si Noreen bilang tanging natitira. Ang iba ay patay na o nasugatan, at malamang ay iilan na lamang ang natitira. Tayong dalawa lang. Hindi namin nakita sina Senior Sister Sue at Peter. Nakarating kami agad sa lungsod na ito pagkalabas namin. Gusto ka naming hanapin, pero paikot-ikot lang kami at hindi namin mahanap ang labasan. Walang tigil na nagsalita si Yiming at mabilis na ipinaliwanag ang kanyang karanasan, matapos ang ilang diskusyon, nadama namin na kung pupunta rito ang panganay na nakatatandang kapatid, tiyak na pupunta siya sa palasyo sa gitna para hanapin kami, kaya nagpasya kaming pumunta rito at hintayin ka. Gayunpaman, kinailangan lang naming maglakad-lakad sa parehong lugar na talagang nagpabalisa sa amin. Naintindihan ni Terence, hindi niya alam kung bakit dumiretso ang dalawa sa lungsod, pero pareho lang ang naging resulta. Sa ilusyon, ang dalawang matabang babae ay tumakbo rin ng matagal. Tama, tama.
Hindi naging madali para sa akin ang paghahanap ng tamang direksyon ngayon lang. Sa wakas ay nakarating na ako sa palasyo at nagkataong nakita ko kayong lahat, panganay na kapatid. Ngumiti si Yunbao at dagdag pa niya, magiging panatag ang loob ko kapag nakita ko ang panganay kong kapatid. Kung hindi, palagi akong mahihina kapag nasa tabi ko itong si Aldrian. Hoy! Matabang Jin, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mong mas hindi ako maaasahan kaysa sa iyo. Napatalon si Iming at akmang magpapaliwanag kay Yunbao, sabihin mo nga sa akin, kung hindi ako ang nanguna, mahahanap kaya natin ang panganay na kapatid. Ba! Ang walang hiyang Aldrin na yan. Kung hindi mo ako dinala ng walang kamalay-malay, baka matagal ko nang natagpuan ang panganay kong kapatid. Hindi pa alam ni Yunbao ang tungkol sa ilusyon, at hindi niya alam na kung hindi babaguhin ni Terence ang ilusyon, hindi sila makakalabas. Kaya naman, tiwala si Yunbao na si Yiming ang nangunguna ng walang Taros. Hindi mapigil ang mapangiti ni Terence, normal lang naman ang dalawang ito kapag magkakahiwalay, pero medyo nakakatawa naman kapag magkasama sila. Sige, tumigil na kayong dalawa sa pagbibiroan. Pumasok na tayo at tingnan natin. Baka may magandang bagay sa loob. Hindi na nagabalang ipaliwanag ni Terence sa kanila ang ilusyon at nauna siyang pumasok sa palasyo. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Norian. Nakahanap na ng dalawa pang tao ang Spring Sword Sect, pero nasaan ang mga tao mula sa Kenglan Sect? Patay na ba silang lahat? Sinundan niya si Terence habang may iniisip. Pagpasok pa lang niya sa palasyo, nakita niya ang dalawang tao mula sa sekta ng Kenglan, isa sa kanila ang pinuno ng grupo, si Yunki Kale, at ang isa naman ay si Chong Tian. Nakatatanda na kapatid na Kale. Nakababatang kapatid na Huang. Nang makita ni Noren ang dalawa, labis siyang natuwa at agad na bumilis ang takbo. Nakatayo ang dalawang lalaki sa harap ng bulwagan sa tapat ng plaza. Nang marinig nila ang sigaw ni Noren, labis silang natuwa at dali-daling lumapit upang salubungin siya. Natural lang na hindi sasali si Terence sa kasiyahan habang nagkukwentuhan ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan. Pinangunahan niya ang kanyang pangkat sa paligid ni na Yunki at ng iba pa, diretso sa pangunahing bulwagan. Hoy, si Mai, wala ka bang anumang mga patakaran? Kami ang unang pumunta rito. Kahit na dinala ka rito ni Junior Sister Collins, hindi ibig sabihin noon ay maaari mo nang labagin ang mga patakaran. Pinahinto ni Yunki ang apat ng may pagkadismaya sa mukha, at mayabang na itinaas ang baba, maaari mo kaming sundan kung gusto mong makakuha ng benepisyo, pero dapat mong sundin ang aming mga utos. Huwag mong kausapin ang sarili mo, kung hindi ay hindi ako magiging magalang sa iyo. Huwag mong sabihing hindi ko hinarap si Junior Sister Collins. 7,377. Ha? Sino ang sinabi mong nagdala rito? Nakangiting sabi ni Terence habang sumusulyap kay Noren, na medyo ikinahiya ng babae. Pero hindi na magpipigil si Noren sa pagkakataong ito. Dahil kina Yunki at Chong Tian, naisip niya na madali niyang masusupol ang grupo ni Terence pagdating sa lakas. Junior Brother Sima, isinulat na natin ang lahat ng nangyari noon. Mula ngayon, kung gusto mong makinabang mula sa mga guho, mas mabuting makinig ka sa mga tagubili na katatandang kapatid na si Kale. Umubo si Noren at nagpatuloy, hanggat makikipagtulungan ka, hindi ka tatretuhan ng masama ng aming Asher Water Sect. Sa totoo lang, hindi porket wala kaming naranasang panganib noon ay wala ng panganib dito. Kung nandito kami, hindi dapat maging problema ang protektahan ka. Pagkatapos ng lahat, gusto lang magdala ni Noren ng ilang pamatay kanyan. Napakaraming tao ang nawala ng sekta ng Kenglan, at karamihan sa kanila ay patay na. Kung hindi nila gagawing scapegoat sina Terence at ang iba pa, kailangan nilang harapin ang lahat ng panganib. Maraming salamat. Pero hindi namin kailangan yan. Ngumiti si Terence nang may sarkastiko, huwag na nating pag-usapan ang nangyari kanina. Mula ngayon, tatahakin na natin ang sarili nating landas at hindi na tayo mag-aapekto sa isa't isa. Anumang oportunidad na makukuha natin ay depende sa sarili nating kakayahan. Dumilim ang mukha ni Yunki, at malamig siyang sumanghal, ayaw mo talaga ng mukha kapag binibigyan kita ng mukha, tumatanggi ka lang ng toast para uminom ng forfeit. Anong problema? Gusto mong gumawa ng hakbang? Subukan mo.
Kumislap ang mga mata ni Terence sa paghamak. Isang taunang kalaban ang nangahas na maging arrogant sa harap ng batang Panginoong ito. Sino ang natalo sa iyo? Noong nakaraan, gumamit ka lang ng ilang kasuklam-suklam na paraan para manalo. Anong klaseng kasanayan yan? Halos mabaliw na si Yunki, nagmumura at nagmumura habang binubunot ang kanyang kutsilyo. Mabilis siyang hinayla paatras ni Noren, hindi pa ito ang tamang oras para magalit kay Terence. Hindi makapaghintay si Terence na kumilos si Yunki. Mayroong 20 hanggang 30 Golden Core Stage Cultivator sa bahay ng Azure Water, kasama sina Yunki at Noren, 2 maagang umuusbong na Soul Stage Cultivator. Medyo nag-aalala pa rin si Terence. Sayang naman kung papatayin mo ng ganito karaming tao ng sabay-sabay. Ngayon, ilang minuto na lang ang kailangan para harapin ang iilan sa kanila. Senior Brother Kale, hindi pa ito ang tamang panahon para makipagtalo sa Sword Spring Sect. Hinailan ni Noren ang braso ni Yunki habang kumikindat dito. Bamulong siya, 3 lang tayo ngayon. Kahit hindi tayo takot sa Sword Spring Sect, hindi ba mas magiging abala kung matatalo tayo? Kahit gusto mong lumaban, dapat kang maghintay hanggang sa makahanap ka ng magandang bagay. Naisip ni Yunki na may katuturan ito. Hindi pa natatagpuan ang kayamanan, at sila ay nakikipaglaban na hanggang kamatayan. Hindi pa huli ang lahat para lumaban pagkatapos matagpuan ang kayamanan. Lalaban ka ba? Kung hindi ka lalaban, aalis kami. Nakita ni Terence na nagsisimula ng kumalma si Yunki at alam niyang hindi na siya makakakilos. Hindi naman sa hindi siya makakakilos, pero hindi naman kailangan. Humahajejek si Yunki, at sa pahiwatig ni Noren, pinigilan niya ang kanyang galit at tumalikod kay Terence. Nipatikip ng labi si Terence at umiling sa awa bago pinangunahan ang 3 papasok sa bulwagan. Nakita ni Yunki at Chongtian si Terence at ang iba pa na pumasok at dali-daling sumunod dahil sa takot na baka maagaw ang mga magagandang bagay. Sa kasamaang palad, napakaluwag ng bulwagang ito. Walang anumang mabuti sa loob kahit ilang piraso ng basura. Nagtinginan sandali ang 2 grupo ng mga tao, pagkatapos ay palihim na naghiwa-hiwalay, pumili ng 2 magkabaliktad na landas, at nagpatuloy sa pagpasok sa loob ng grupo ng mga palasyo. Pinangunahan ni Terence ang grupo sa isang mahabang pasilyo at lumiko sa isang pasilyo sa likuran, kung saan nila nakita si Peter. Nandito na pala kayo. Nakita ni Peter ang 4 at mahinahong tumango, at casual na binati sila, nakakagaan ng loob na makitang ligtas kayong lahat. Napakamot ng ulo si Terence, iniisip na itinatago lang ito ng lalaking ito. Malamang gusto niyang sabihin na ayos lang si Almira para makapagpahinga ito. Kung tungkol naman kay Terence at sa 2 matataba, malamang hindi mararamdaman ni Peter na sayang kahit mamatay pa sila. Baka pagtawanan pa niya ang pagkakataong makasama niya si Almira ng mag-isa. Bakit ka nag-iisa sa palasyo? Nasaan si Jessa? Sinabi mo ba kung paano ka nakapasok? Casual na tanong ni Terence. Hindi ko nakita. Kara-rating ko lang din. Galing ako sa gate sa sulok doon. Itinuro ni Peter ang isang direksyon at nagpaliwanag, maaaring naiwan ito rito bilang pinto sa likod noon. Mas palihim ito. Maswerte ako. Pagkatapos kong maglibot ng ilang sandali, natagpuan ko na nga ang pintong iyon. Ganito pala. Napakaswerte mo. Tumango si Terence, hindi masyadong nag-aalala. Si Jessa na lang ang kulang natin ngayon. Nasaan na siya? Bilasan natin at hanapin ang palasyo na ito. Naghahanap din ang mga tao mula sa Azure Water Sect. Kailangan nating mahanap ang magagandang bagay bago pa nila ito magawa at hindi natin ito hahayaang mapunta sa kanilang mga kamay. Sabi ni Terence habang pinapatnubayan ang grupo papunta sa bulwagan. Hindi lang siya nandito para hanapin ang kayamanan, mabilis din niyang mahahanap ang kinaroroonan ni Jessa. Hindi inaasahan, pagpasok pa lang nila sa bulwagan sa gilid, isang makapal na ulan ng mga palaso ang biglang bumaril mula sa loob. Ang lakas at bilis ng mga palaso ay nasa antas na pala ng Golden Core Stage. Maliban kay Terence, ang iba pang mga tao ay nahihirapan din. Si Peter ay nasa kanang bahagi ni Terence, gamit ang kanyang kalasag at mahabang espada upang harangan ang mga atake. Maganda ang kanyang depensa. Si Almira naman ay nasa kaliwa ni Terence.
Nahihirapan pa rin siyang ipagtanggol ang sarili, ngunit gusto pa rin niyang protektahan si Terence. Hindi natatagos ang malademonyong espada ni Terence, at hinailan niya si Almira sa likuran niya para hindi ito masaktan. Pagkaalis nila sa bulwagan, tumigil ang pag-ulan ng mga palaso. Itinago ni Terence ang malademonyong espada at sumulyap kay Peter, iniisip na ang ginawa niyang pagprotekta kay Almira ngayon ay hindi magiging dahilan para mainggit ang lalaking ito, hindi ba? Sa huli, walang ekspresyon ang mukha ni Peter, at hindi siya nagsalita. Karaniwan siyang may ganitong poker face, na normal lang naman. Sa anumang kaso, kahit man lang sa unang tingin, walang senyales ng dagat ng selos. Medyo kamado naman. Kinamot ni Terence ang kanyang baba, iniisip na kahit na galit ang lalaki, hindi niya ito masisisi. Kasalanan niya kung hindi niya muna pinrotektahan si Almira. Habang nag-iisip si Terence, tila naramdaman ni Peter ang mga titig ni Terence sa kanya. Bigla siyang naglakad papunta sa tabi ni Almira at seryosong sinabi, sa hinaharap, mananatili ka sa tabi ko. Paprotektahan kita mula sa anumang kapahamakan. Natigilan sandali si Almira, naisip na baka may mali na naman. Ayos lang, alagaan mo lang ang sarili mo. Magiging maayos din ako. Dahil nasa tabi niya si Terence, pakiramdam ni Almira ay ligtas siya. Kung kailangan niyang pumili, tiyak na pipiliin niya si Terence. Doon lamang siya makakaramdam ng mas panatag na loob. Tungkol naman kay Peter. Kung talagang maglalaban sila, pakiramdam ni Almira ay medyo mas mataas ang tsansa niyang manalo. Paano niya aasahan na paprotektahan siya nito? Kalimutan mo na yan. Sabi ko paprotektahan kita. Hindi ka ba naniniwala sa lakas ko? Matigas na sigaw ni Peter. Bisitahin at magbasa pa ng nobela para matulungan kaming mabilis na ma-update ang kabanata. Maraming salamat. 7,378. Tama siya. Hindi talaga siya makapaniwala rito. Naisip iyon ni Almira sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Tutal, matagal na silang magkaibigan sa iisang koponan, kaya hindi niya kayang magsabi ng mga masasakit na salita. Gayunpaman, kung minsan ang katahimikan ay nangangahulugang pagsang-ayon. Ang hindi pagsasalita ni Almira ay hindi naiiba sa pagsasalita. Sige, huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Kailangan nating bilasan. Kung hindi, ang mga tao mula sa Asher Water Sect ang unang makakarating doon. Pakiramdam ni Terence ay kakaiba ang kinikilos ni Peter, malamang ay napukaw ang kanyang marupok na pagpapahalaga sa sarili, kaya mabilis niyang iniba ang usapan para hindi na lalong masira ang kanyang marupok na pagpapahalaga sa sarili. Hindi na niya hinintay ang sagot nila at nauna na siyang pumasok sa side hall. Sa oras na ito, ang lupa sa may pintuan ay natatakpan ng mga palaso, at ang hamba at dingding ng pinto ay siksik ding ipinako ng mga palaso. Maiisip mo ang tindi ng pag-atake ngayon lang. Sinubukan ni Terence na pumasok pero hindi siya na-alerto ng Jade Space, ibig sabihin ay wala namang anumang panganib na magbabante sa buhay. Humakbang pa siya ng 2 beses, at nakahinga ng maluwag matapos makumpirmang walang bagong patibong na naganap. Tuloy kayo, mukhang wala ng panganib. Tingnan ninyo kung may mahalaga rito. Kumaway si Terence, hudyat para pumasok sina Almira at ang iba pa. Si Peter ang unang pumasok na may mabangis na mukha. Hinaranggan niya si Almira sa likuran niya. Ang mga nakakaalam nito ay iisipin na sinusubukan niyang protektahan siya, ngunit ang mga hindi nakakaalam ay iisipin na sinusubukan niyang makipag-away kay Almira. Napailing na lang si Almira, hindi alam ang sasabihin. May ilang malalaking bagay sa pasilyo sa gilid, ngunit mukhang hindi na magagamit ang mga ito at karamihan sa mga ito ay nabubulok na. May ilan lamang maliliit na palamuti mukhang magaganda, ngunit nang hawakan niya ang mga ito at maingat na tingnan, mga palamuti lamang talaga ang mga ito. Mabilis silang naghanap ngunit wala silang nakita. Kumatok pa nga si Yiming, sinusubukang maghanap ng ilang mekanismo. Sa kasamaang palad, maliban sa mekanismong nagpakawala ng ulan ng palaso, wala nang ibang mekanismo. Ano ba yan? Isa na naman itong sira-sirang lugar na walang laman, pero naglalagay pa rin sila ng sunod-sunod na patibong para mahuli ang mga tao. Sino ba naman ang napakasama? Hindi nasiyahan si Yiming at nagsimulang magmura, ang ganitong uri ng tao ay dapat mamatay ng walang mga inapo.
Maaaring namatay na siya sa mga malas na bitag na ito. Ang masamang taong nabanggit mo ay malamang na ang dakilang mangkukulam ng maltong bundok ng Yin. Si Almira, na hindi maligaya, ay tumitig kay Yiming at sinabing, ang dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay may kakaibang mga pamamaraan. Sigurado ka bang hindi ka makakaganti sa pagsaway sa kanya ng ganito? Nang marinig ang mga salita ni Almira, talagang nakaramdam ng panlalamig si Yiming. Para bang pinagmamasdan siya ng dakilang mangkukulam na si Yin mula sa dilim. Nakahawak siya ng isang dahon ng damo. Kailangan ba talagang maging kakaiba? Nanliit ang leeg ni Yiming at nanginag. Bumulong siya ng isang bagay na walang makakaintindi, at hindi na siya nang ahas pang magsalita. Ngumiti si Terence, natatakot ang lalaking ito sa isang matandang halimaw na ilang taon nang patay, Diyos ko. Gayunpaman, base sa reaksyon ni Yiming, ang dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay talagang nag-iwan ng isang napakasamang pangalan. Kahit ang isang simpleng tao tulad ni Yiming ay maaaring matakot sa isang pangalan. May isip ng isa kung gaano siya kasikat noong kanyang panahon. Tara na. Walang tao rito, kaya huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Ayaw makialam ni Terence sa usapan. Tiningnan niya ang pasilyo sa huling pagkakataon at umalis. Nakaramdam ng lamig si Yiming at ayaw na niyang magtagal pa rito. Tumalon siya palabas at sinundan si Terence ng malapitan. Natural lang na pinagtawanan siya ng isa pang round ng pangungutya dahil sa mga ginawa ni Terence, lalo na ang matabang si Jean. Ginamit niya ang pagkakataong ito para maging tagasunod ni Terence. Dumaan ang grupo sa ilan pang mga palasyo. Matapos magbantay, hindi na sila nakaranas ng masyadong malaking panganib, ngunit sa kasamaang palad, wala silang nakuhang anumang magagandang kayamanan. Iilan lamang ang mga ordinaryong bagay na maaaring ipagpalit sa halagang pera. Kung ibabalik niya ang mga ito sa Sword Spring Sect, mapapatunayan nito na natagpuan nga niya ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Maituturing itong isang ani. Sa prosesong ito, hindi tumigil si Terence sa paghahanap kay Jessa, ngunit hindi niya alam kung nasaan ang babae. Hindi ito nagpakita. Marahil ay tinahak niya ang kabilang dulo ng lagusan. At ang destinasyon sa kabilang dulo ay hindi ang guho na ito, kundi sa ibang lugar. Matapos pumasok ng mas malalim, nakarating si Terence at ang grupo sa pinakasentro ng palasyo, kung saan nila nakilala ang mga disipulong kararating lang. Bukod kay Noreen at sa dalawa pa, nakahanap siya ng isa pang ginintoang disipulo. Napakaswerte niya. Kapatid na si Ma, kumusta ang ani? Umikot ang mga mata ni Noreen at nakangiting nagtanong, mayroon ka bang magagandang bagay? Kung handa kang magbenta, mabibili ito ni Senior Sister sa mataas na presyo. Ha! Pasensya na talaga, wala akong nakita sa daan, parang noalisan na. Senior Sister Collins, huwag mong sabihing nauuna ka sa amin. Nakangiting sabi ni Terence. Bakit hindi ako mag-alok ng mataas na presyo para mabili ang mga nahanap mo? At least hindi natin masasayang ang biyahe natin. Alam nilang dalawa na ang kabilang panig ay hindi madaling pakisamahan, at imposible para sa kanila na madaling makakuha ng impormasyon. Kaya pagkatapos ng ilang biro, hindi na nila ipinagpatuloy ang nakakabagot na pag-uusap na ito at bumaling na sa negosyo. Kapatid na si Ma, ang sentro ng palasyong ito ay natatakpan ng isang mahigpit na spell. Hindi tayo makakapasok. Sa tingin ko ito ang tunay na mana ng dakilang mangkukulam na si Yin. Dapat nandito ang mabubuting bagay. Itinaas ni Noreen ang kanyang baba, sinenyasan si Terence na tumingin sa pinto. Masasabing simple ang paghihigpit na ito, ngunit masasabi ring mahirap. Maiintindihan ba ito ni Junior Brother Sima? Totoo yan, hindi tayo papasok sa oras na ito. Tumanggaw si Terence. Bakit hindi tayo magtulungan? Kung may mga trahedya si Junior Brother Sima, pwede mo silang talunin. Paano kung kalahati lang ng mga gamit ang kunin natin sa loob? Gustong-gusto talaga ni Noreen na makatrabaho si Terence, pero syempre, gusto rin niyang subukan ang background ng kalaban. Siguro nagbibiro lang si Senior Sister Collins. Simple lang daw ang restriction na ito dahil kahit sinong may kaunting sentido komun ay makikita ito at malalaman kung paano ito labagin. Lahat ay hayag, makatarungan, at marangal.
Ngumiti si Terence ng kakaiba at nagpatuloy, mahirap dahil sa puntong ito na nakikita ng lahat. Kung wala ang lakas ng isang peak nascent soul cultivator, imposibleng basagin ang paghihigpit na ito sa pamamagitan ng puwersa. Senior Sister Collins, sa tingin mo ba ay magkakaroon tayo ng lakas ng isang peak nascent soul cultivator kung magsasama-sama tayo? Dalawang maagang nascent soul stage cultivator, ang pagkakaiba nila sa isang peak nascent soul stage cultivator ay hindi lang kaunti. Kahit paramihin pa ng 10, hindi pa rin sila mapaghahambing. Saan nakuha ni Norren ang kanyang kumpiyansa? Akala niya ay kaya niyang labagin ang paghihigpit kay Terence. Gamit ang spirit sense ni Terence, ang pinsalang kaya niyang idulot ay maaaring sapat na para maalagan ang isang peak nascent soul practitioner, ngunit ang problema ay hindi kayang labagin ng mga spirit sense attack ang ganitong uri ng restriction. Kailangan niya ng pisikal na pinsala. 7,379. Natatawa si Norren at umiling. Naiintindihan ko kung ayaw gamitin ni Junior Brother Sima ang kanyang trump card. Gayunpaman, kung ganoon nga, wala ni isa sa atin ang makakapasok sa lugar para makuha ang mana at kayamanan ng dakilang mangkukulam na si Yin. Handa ka ba talagang bumalik na walang dala? Biglang tumawa ng may paghamak si Peter at sinabing, ang lakas ng loob ninyong sabihin na nakuha ninyo ang mana at kayamanan ng dakilang mangkukulam na si Yin. Bumalik kayo at tingnan mabuti ang inyong sarili sa salamin at tingnan kung ano ang kaya ninyo. Kumurap si Terence. Kahit si Peter ay kinukutya ang kanyang kalaban. Tila ba talagang hindi popular ang mga tao sa sekta ng Azure Wave? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ito ang teritoryo ng ating Hongxiang Commandery. Ang mana ng dakilang mangkukulam ng multo na si Yin ay, syempre, nasa bulsa ng ating Sword Spring Sect. Umalis ka. Kung susugod ang mga eksperto sa martial artist ng ating sect, hindi ka makakaalis kahit gusto mo. Huwag mo akong kausapin tungkol sa pagkakaibigan ng dalawang sect. Ang mga pagdaldal ni Peter ay natigilan kay Norren. Naalala niya na mayroon pa palang ilang disipulo ng sekta na hindi pa lumilitaw, maaari kayang pinabalik sila sa sekta pagkatapos ng kanilang unang pagkikita. Iniisip ni Norren si Yingjian at ang iba pang mga bagong disipulo. Hindi niya alam na si Yingjian at ang iba pa ay iniwan ni Terence upang bantayan ang lubid at ang kabayong Black Spirit Fergana. Habang iniisip niya ito, lalo niyang nararamdaman na maaaring bumalik na ang mga taong ito sa sekta ng Jantian. Dahil noong una silang nagkita, mayroong malaking pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga disipulo ng Azure Water Sect at ng Sword Spring Sect. Kaya tila makatuwiran na humingi ng tulong. Kung binilisan niya ang paglalakbay at sinakyan ang lumilipad na Spirit Beast mula sa Sword Spring Sect, hindi naman siguro magtatagal bago makarating sa Ghostin Mountain Range, di ba? Junior Brother Sima, maaari kayang pakiramdam mo ay hindi ka kapantay ng aming Azure Water Sect, kaya pinapabalik mo ang mga tao para humingi ng tulong. Hindi ito nababagay kay Norren, kaya dumiretso siya sa punto. Isa itong kompetisyon sa pagitan ng mga disipulo, ano ang saysay ng pagsama-sama ng mga eksperto ng sekta. Dati, sina Norren at Yunki ay tiwala sa kanilang lakas, kaya wala silang pakialam sa iilang disipulo ng Outer Sect ng Sword Spring Sect. Kaya naman, wala silang naisip na bumalik sa sect para magulat. Ngayon, pagkatapos ng pagbulong-bulong ni Peter, hindi na siya sigurado. Karamihan sa mga disipulo ng Azure Water Sect na dumating sa pagkakataong ito ay patay na. Kung darating ang mga karagdagang sundalo mula sa Sword Spring Sect, maaaring hindi na makabalik ang ilan sa kanila sa Azure Water Sect. May kaugnayan ito sa mga guho ng dakilang mangkukulam na si Yin. Hindi naman nakakapagtaka na lahat ng eksperto ng mga sekta ay pumunta, di ba? Siyempre, hindi naman ipapaliwanag ni Terence kay Norren. Ngumiti siya ng may pag-aalinlangan, Senior Sister Collins, ano ang gusto mong gawin ngayon? Sa tingin ko hindi tayo makakapasok, kaya bakit tayo mag-aaksaya lang ng oras? Kung hindi tayo makapasok, bakit hindi tayo sabay-sabay na maghanap ng labasan? Hindi sigurado ang ekspresyon ni Norren. Maya-maya, ngumiti siya at sinabing, Junior Brother Sima, kahit na mabuti para sa atin na kumilos ng magkahiwalay, dapat ay pareho tayo ng layunin sa paghahanap ng labasan, tama ba? Bakit hindi natin?
Noren, ako ang nangunguna sa pagkakataong ito. Mag-ingat ka sa mga kilos mo. Malamig ang mukha ni Yunki nang bigla niyang ibuka ang kanyang bibig. Medyo hindi siya nasiyahan sa inasal ni Noren. Ano ba ang problema ng ilang maliliit na isda mula sa sekta ng Sword Spring? At nagmamadali ka pang makipag-alyansa sa kanila. Nakatatanda kong kapatid na si Kale. Natigilan si Noren, hindi maintindihan kung ano ang problema kay Yunki. Paano kung may restriction sa labasan at kailangan nating magtulungan para labagin ito? Kulang ang tao natin. Walang saysay kahit idagdag pa natin sila. Huwag ka nang magsalita pa, aalis na tayo agad. Kumaway si Yunki nang may katiyakan, hindi man lang tumitingin kay Terence habang tumalikod at umalis. Hindi ako maaaring makapasok sa lugar na ito sa ngayon, kaya walang saysay na manatili rito. Kabutihan. Nag-isip sandali si Noren at biglang naramdaman na tama ang ginawa ni Yunki. Dapat nilang lisanin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon at iwasan ang mga tao mula sa Sword Spring Sect. Pagkatapos, dapat silang bumalik sa Azure Below Sect at kumuha ng ilang sundalo. Ngayon na ang oras para makipagkarera laban sa oras. Kung gusto nilang makuha ang mga labi ng dakilang mangkukulam ng Maltongyin, kailangan nilang imbitahan ang mga eksperto ng kanilang sekta. Kaya naman, hindi na nagsalita pa si Noren. Tumango na lang siya kay Terence bilang pagbati bago umalis kasama si Yunki. Tumaas ang kilay ni Terence, hindi rin niya inaasahan na ganito ang kahihinatnan. Parang napakabilis ng pagtatapos ng mga bagay-bagay. Gayunpaman, ito rin ay dahil hindi mabuksan ang restriction. Kung talagang bubuksan ito, malamang na agad na mag-aaway ang dalawang panig. Nakatatanda kong kapatid, ano ang dapat nating gawin? Gusto mo bang subukang labagin ang restriction? Tiningnan ni Yiming ang pinakasentro ng lugar at hindi niya maiwasang makaramdam ng pangangati. Kung makakapasok tayo, yayaman tayo. Mana iyan ang dakilang mangkukulam ng multo na si Yin. Huwag mo nang isipin yan. Maliban na lang kung makukuha mo agad ang kapangyarihan ng isang peak nascent soul cultivator. Kung hindi, kahit tamaan mo ang ulo mo, tama lang yan sa ulo mo, walang magbabago. Ngumiti si Terence at umiling. Tara na. Tapos na ang misyon. Hanapin si Jessa at iulat ito agad sa sekta. Walang kinalaman sa atin ang susunod na mangyayari. Wala talagang pakialam si Terence sa mana ng dakilang mangkukulam na si Yin, mabuti naman at nakuha niya ito, pero hindi rin mahalaga kung hindi niya ito makuha. Ayaw niyang sayangin ang oras niya sa mga paghihigpit. Alam ni Terence na umalis si Yunki at ang iba pa para maghanap ng tao sa Azure Water Sect. Kung masyado siyang sakam at nag-aatubili rito, mapapahamak siya kung pipigilan siya ng mga tao mula sa Azure Water Sect. Bumalik ka na. Hindi ba't nakakalungkot naman yun? Puno ng panghihinayang ang mukha ni Yiming. Nasa harap niya ang maalamat na mga guho ng dakilang mangkukulam na si Yin. Ilang tao na ba ang hindi nakahanap ng kahit anong clue pagkatapos ng napakaraming taon? Gaano na ba sila katagal sa bundok ng multo na Yin? Nakatayo na siya sa harap ng core area. Susuko na ba talaga siya ng ganoon na lang? Hindi ba sumakit ang puso niya? Siyempre, hindi naman nalungkot si Terence. Nababalisa lang siya, hindi niya alam kung saan napunta si Jessa. Lahat sila ay nasa isang misyon, at umaasa si Terence na magkakabalikan silang lahat. Pinangunahan niya ang grupo sa mga palasyong walang mga restriction. Wala man lang siyang ganang maghanap ng mga gamit. Hindi rin naman siya makakapasok sa core area, at malamang ay wala ring gaanong kapaki-pakinabang na bagay sa labas. Nakatatanda si Ma, natatakot akong wala si Senior Sister Su sa palasyo. Bakit hindi na lang tayo pumunta sa labas para hanapin siya? Nagbigay ng kanyang opinyon si Yiming, maaaring nasa labas ng lungsod si Senior Sister Su, o maaaring nakulong siya sa isang ilusyon at hindi makalabas. Tumango si Terence, naiintindihan ang ibig sabihin ni Yiming. May mga daanan sa lahat ng 4 na direksyon ng lungsod, at kung ang lugar na kanilang pinanggalingan ay may ilusyon, dapat ay mayroon din ito sa iba pang 3 direksyon. Kung ang ilusyon ng buong lungsod ay iisang entidad, wawasakin ito ni Terence pagkatapos basagin ang isang punto, ngunit kung may magkakahiwalay na lugar sa bawat direksyon, ang mga lugar lamang na kinaroroonan ng mga ito ang wawasakin niya at hindi ang iba pang mga lugar.
Baka nakulong talaga si Jessa sa isa na namang ilusyonaryong rehiyon. May katuturan iyan. Tara na. Nagbigay ng utos si Terence at agad na pinangunahan ang lahat palabas ng palasyo patungo sa isa pang lugar na may mga normal na gusali. 7,380. Para mapataas ang saklaw at katumpakan ng kanyang paghahanap, pinalawak ni Terence ang kanyang pandama sa espirito sa pinakamataas nitong saklaw, ngunit wala pa rin siyang makitang anuman. Hindi pa kasama si Jessa, wala isang tao mula sa sekta ng Kenglan. Inisip niya kung nakaalis na ba sina Noreen at ang iba pa sa mga guho. Dumaan lang si Terence sa isa sa mga labasan, iniisip kung nakaalis na ba ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan nang makita niya ang 4 na taong nakatayo roon, hinihikayat sina Noreen, Yunki, Chongtian, at isa pang disipulo ng sekta ng Kenglan. Nang magtagpo ang dalawang panig, pareho silang natigilan. Isang oras na ang nakalipas simula nang maghiwa-hiwalay sila sa core area, at natapos na ni Terence at ng kanyang mga tauhan ang paghahanap sa palasyo. Umikot na sila ng kalahating beses sa labas, at nandito pa rin ang Azurewave Sect. Mga kababayan, napakaliit talaga ng mundo. Nag-aalangan ba kayong iwan ang mga labi, kaya bumalik kayo para manloob muli? Hindi masyadong inisip ni Yiming ang tungkol dito at agad na nangungutya, sa totoo lang, wala naman talagang magandang nangyayari rito. Maaari kayang mahilig din kayong magpulot ng basura. Tumahimik ka nga. Tinatimad akong pumatay ng basurang katulad mo, sa takot na madumihan ang mga kamay ko. Hindi man lang binigyan ni Yunki ng magandang mukha si Yiming, at naiinip na pinagalitan ito, bakit hindi mo tingnan ang sarili mong katayuan? May karapatan ka bang magsalita rito? Umalis ka na. Hinailan ni Noreen ang manggas ni Yunki, sinenyasan itong kumalma. Pagkatapos ay ikinuyom niya ang mga kamay kay Terence, junior brother Sima, natatakot ako na kailangan na talaga nating magsanib puwersa sa pagkakataong ito. Kung hindi, walang makakalabas. Anong ibig mong sabihin? Mayroon ba namang makapangyarihang mga espiritong halimaw ng kadiliman sa CP? Napataas ang kilay ni Terence. Ang una niyang reaksyon ay ang mga tao mula sa sekta ng Kenglan ay nakasagupan ng isang tigre sa kanilang daan at hindi nila ito malampasan, kaya bumalik sila para sa pagkakataong magtulungan. Pagkatapos, naisip niya si Jessa, na matagal nang nawawala. Hindi kaya siya nakalabas dahil sa panganib sa tunnel. Pero ang sumunod na sinabi ni Noreen ay nagpaisip kay Terence na masyado niya itong pinag-iisipan. Walang mga espiritong halimaw ng kadiliman. Ang daanan. Isa lamang itong daanan. Walang anuman doon. Pinilit ni Noreen na ngumiti at umiling. Pumasok kami mula sa silangang daanan at pagkatapos ay naglakad sa daanan. Ngayon, galing na kami sa kanlurang daanan. Kumurap si Terence, itinuturo ni Noreen ang lagusan sa kabilang panig ng lungsod. Ano ito? Maglibot sa mundo. At iba pa, magkaugnay din ba ang mga daanan sa hilaga at timog? Kung ganoon, hindi naman talaga umiral ang tinatawag na labasan, hindi ba? Senior Sister Collins, ano ang gusto mong gawin tungkol sa kooperasyong nabanggit mo? Putol ni Terence, kung wala namang labasan, ano ang pagkakaiba ng pagsasama-sama natin? Hindi ito isang bagay na mapagpapasyahan batay sa bilang ng mga tao. Hindi. Pakiramdam ko ay may puwersang nag-iispiya sa atin sa lugar na ito. Wala tayong kumpiyansa na harapin ang alinman sa atin. Mas ligtas lamang tayo kung magtutulungan tayo. Bahagyang umiling si Noreen, kung nandito lang sa atin lahat ng tao sa Azure Water Sect, hindi sana kita hiniling na makipagtulungan. Wala na talaga akong ibang pagpipilian ngayon. Junior Sister Collins, halos pareho lang ito ng kawalan ng kahit isa sa mga taong ito mula sa Sword Spring Sect. Inaasahan mo ba talaga na makakatulong sila? Mapanghamak pa rin si Yunki, iniisip na sinasayang lang ni Noreen ang kanyang oras. Nakatatanda kong kapatid na Kale, hayaan mo sana akong maging maingat sa bagay na ito. Pinigilan ni Noreen si Yunki na magsalita muli bago bumaling kay Terence, junior brother Sima, kahit na ito ay aking nararamdaman lamang at wala akong anumang ebidensya, pareho lang ang ating layunin ngayon. Walang masama sa pakikipagtulungan sa iyo, hindi ba? Kahit na dati ay nakabunot ng punyal ang lahat at gustong lumaban hanggang kamatayan, hindi nakakaiba para sa kanila na bumaliktad at makipagtulungan para sa mga iisang interes at kahilingan.
Napaangat ang mga labi ni Terence. Intuition na naman ba ito ng isang babae? Mukhang makatwiran ang dahilan na ito. Senior Sister Collins, hindi mo pa rin sinasabi kung paano tayo dapat magtulungan. Nag-isip sandali si Terence, pero hindi siya sang-ayon o hindi sang-ayon. Bakit hindi mo muna sabihin sa akin ang tungkol dyan? Magaling. Nakababatang kapatid na Sima, nakikita mo na may kabuoang 4 na pasilyo sa paligid ng lungsod. Ang ibig kong sabihin ay dapat nating hatiin ang ating mga tauhan at pumasok mula sa 4 na pasilyo ng sabay-sabay. Pinigilan siya ni Terence gamit ang isang pagkaway ng kamay. Teka, hindi ba't sinabi lang ni Senior Sister Collins na kulang ang mga tao natin? Tapos ngayon gusto mo silang hatiin. Hindi maintindihan ni Terence, kung talagang may kung ano o may nagmamasid sa atin sa dilim, hindi ba dapat magkakasama tayong lahat? Kung maghihiwalay tayo, hindi ba natin bibigyan ng pagkakataon ng kalaban na durugin tayo? May posibilidad nga, pero kung hindi natin gagawin ito, paano tayo makakahanap ng paraan para makaalis? Bahagyang umiling si Noreen at buong pananalig na sinabi, ngayong alam na natin na may mali sa daanang ito, ang pinakasimple at pinakamagaspang na paraan para mapatunayan ito ay ang pumasok mula sa 4 na pasukan ng sabay-sabay at tingnan kung magkikita tayo sa gitna. Ito ang pinakamabilis na paraan para mahanap ang problema. Gusto sanang sabihin ni Terence na kalokohan lang ang lahat ng iyon, pero pagkatapos niyang pag-isipan, kinailangan niyang aminin na maaaring isa itong katangahang ideya, pero posible naman. Ang tanging problema lang ay ang kaligtasan. Hindi pa natatagpuan si Jessa, at ayaw ni Terence na mahiwalay kina Almira at Yunbao. Junior Brother Sima, gaya ng nakikita mo, 4 na lang kaming natitira sa Azure Water Sect. Hindi imposibleng maisakatuparan ang planong ito, pero nag-aalala ako na mag-isa akong gumalaw sa daanan. Sa pagsali ninyo para tumulong, kahit papaano ay may mag-aalaga sa atin. Palaging may lugar para sa diskusyon kung mayroon mang problema. Nagpatuloy si Noreen, sa totoo lang, kahit hindi tayo makipagtulungan, kailangan mo pa ring hanapin ang labasan sa daanan, kaya walang dapat pagdudahan. Maaari mong imungkahi ang plano ng pamamahagi. Maaari tayong maghiwa-hiwalay at magtulungan, o maaari nating pangasiwaan ang 2 pasukan. Hindi hinayaan ni Terence na makipagsosyo ang kanyang mga tauhan sa mga tao mula sa sekta ng Kenglan. Sa lahat ng tao rito, maliban kay Terence mismo, walang sinuman ang kapantay ng sinuman mula sa sekta ng Kenglan, maging si Almira o si Ying-Ying. Pinaghiwalay ang grupo. Parang nagpadala ka ng bihag sa kabilang grupo. Bawat isa sa inyo ang mamamahala sa pasukan at labasan ng 2 daanan. Agad na nakapagdesisyon si Terence. Mahina niyang tinadyakan ang kanyang paa. Naranasan mo na ang lugar na ito, kaya hayaan mo na sa amin ngayon. Ang 2 pang hindi mo pa nararanasan ay sa iyo, ayos lang ba? Walang problema. Kung may makaharap kang problema sa kalagitnaan, umatras ka at bumalik para sa isang talakayan. Hinawakan ni Noreen ang braso ni Chong Tian at nagsimulang magplano, kami ni Junior Brother Huang ay pupunta sa kaliwang pasukan. Senior Brother Kale, pumunta kayo sa kanan. Junior Brother Sima, maghiwa-hiwalay na kayo. Kapag nasa pwesto na ang lahat, sabay-sabay tayong papasok. Bahagyang tumango si Terence, pahiwatig na walang problema. Nahati silang 4 sa 2 at nagtungo sa tunnel na kanilang pinangangasiwaan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.